Iran, humihina na nga ba? Bakit nila nasabi yun? At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. 12 gabi nang sunod-sunod na binobomba ng United States ang iba't ibang target sa loob ng Iran. Ngunit habang nagpapatuloy ang mga pag-atake, may isang bagay na napansin ng mga military observers. Hindi na kasing lakas at kasing dalas ng dati ang pagganti ng Iran. Noong unang mga araw ng labanan, mabilis at malawak ang naging response ng Tehran. Sunod-sunod ang pagpapakawala nito ng ballistic missiles at drones laban sa mga target sa Gulf region. Halos gabi-gabi, may mga ulat ng sirens, explosions at pagtatangkang pag-atake sa mga American bases at mga bansang kaalyado ng United States. Ngunit pagsapit ng ika-12 gabi, unti-unting nagbago ang sitwasyon. Kumonti ang missiles na inilulunsad ng Iran at bumaba rin ang bilang ng mga drone attacks. Hindi tuluyang tumigil ang Tehran, pero malinaw na mas mahina na ang response nito kumpara noong simula ng digmaan. Dahil dito, lumabas ang tanong kung nagbabago lamang ba ng strategy ang Iran o nauubusan na ito ng armas. Posibleng sinasadya nitong bawasan ang pag-atake upang iligtas ang natitira nitong missile stockpile. Ngunit posible ring marami na sa mga launchers, storage facilities at production sites nito ang tinamaan ng United States at Israel. Sa isang digmaan, mahalaga hindi lamang ang dami ng armas kundi pati ang kakayahang gamitin ang mga ito. Kahit may natitira pang missiles ang Iran, mahirap itong ilunsad kung patuloy na minomonitor ng American at Israeli aircraft ang bawat galaw ng mga launch crew. Sa tuwing nagpapakawala ng missile ang Iran, maaaring matukoy agad ang lokasyon ng launcher sa pamamagitan ng radar at satellite surveillance. Dahil dito, ang bawat pag-atake ay nagiging malaking panganib sa mga tauhan ng Iran. Isang maling galaw lamang, maaari silang agad na gantihan mula sa himpapawid. Hindi pa ito nangangahulugan na tuluyan ng sumuko ang Iran. May kakayahan pa rin itong maglunsad ng missiles at drones at maaari pa rin itong makapinsala sa mga target sa rehiyon. Ngunit ayon sa analysis sa video, malinaw na mas kontrolado na ngayon ng United States ang takbo at bilis ng labanan. Habang mas maraming pag-atake ang tumatama sa Iranian territory, mas nahihirapan ang Tehran na panatilihin ang dating lakas ng pagganti nito. Ang dating mabilis at sunod-sunod na response ng Iran ay unti-unting napapalitan ng mas kaunti at mas maingat na strikes. Ngayon, ang malaking tanong ay kung pansamantala lamang ba itong katahimikan bago ang panibagong malakas na pag-atake? O ito na ang unang senyales na unti-unti nang nauubos ang kakayahan ng Iran na lumaban? Maraming missiles at drones ang na-intercept bago makarating sa kanilang target, pero mayroon ding nakalusot at nagdulot ng explosions at damage. Sa dami ng inilunsad na sandata, gustong ipakita ng Iran na kaya nitong salakayin ang maraming target sa iisang gabi. Hindi lamang ito simpleng pagganti. Isa rin itong mensahe sa United States at sa mga kaalyado nito na may sapat na missile at drone capability ang Tehran para palawakin ang digmaan. Ginamit din ng Iran ang Shahed drones na kayang bumiyahe ng malayo at lumipad sa mababang altitude. Mas mabagal ang mga ito kumpara sa ballistic missiles, pero mahirap silang bantayan kapag sabay-sabay na ipinapadala mula sa magkakaibang lokasyon. Habang abala ang air defense systems sa pagharang sa drones, kasunod namang dumarating ang mas mabilis na ballistic missiles. Ang ganitong kombinasyon ay ginawa upang guluhin at punuin ang defensive systems ng kalaban. Sa mga unang araw, nagpatuloy ang Iran sa pagpapadala ng dose-dosenang missiles at drones sa buong Gulf region. Halos walang pahinga ang mga air defense crews dahil maaring dumating ang panibagong wave anumang oras. Pero may malaking kapalit ang ganitong strategy. Sa bawat missile at drone na inilulunsad, nababawasan ang stockpile na matagal na binuo ng Iran. Hindi ring madaling palitan agad ang mga sandata dahil target na rin ng United States at Israel ang mga production facilities, storage sites at launchers nito. Ang napakalakas na unang response ng Iran ay nagpakitang handa itong lumaban. Ngunit posible ring sa sobrang dami ng sandata na ginamit nito noong simula, mabilis nitong nabawasan ang mga missile at drone na kakailanganin sana para sa mas mahabang digmaan. Dito nagsimulang makita ang unti-unting pagbabago. Mula sa daan-daang sandata na sabay-sabay na inilunsad noong unang araw, kapansin-pansing lumiit ang bilang ng mga sumunod na pag-atake. Sa mga sumunod na araw, hindi na naulit ang parehong dami at lakas
ng missile attacks. Unti-unting bumaba ang daily launch rate ng Iran at mas humaba ang pagitan ng bawat wave ng pag-atake. May ilang pagkakataong bahagyang dumami ulit ang inilunsad na missiles at drones, pero hindi na ito bumalik sa level noong unang araw. Sa halip na sabay-sabay na malalaking salvos, naging mas maliit at mas pili ang mga target ng Tehran. Dahil dito, nagsimulang magtanong ang mga military analysts kung sinasadya ba ng Iran ang paghina ng response nito. Posibleng bahagi ito ng bagong strategy, pero posible ring malinaw na senyales na nababawasan na ang kaya nitong ilunsad. Sa isang matagal na digmaan, hindi sapat ang maraming stockpile sa simula. Kailangan ding mapanatili ang tuloy-tuloy na supply ng missiles, drones, launchers, fuel at trained crews. Kapag isa sa mga ito ang nasira o naubos, agad ding babagal ang buong operasyon. Isa pang problema ng Iran ang patuloy na surveillance ng United States at Israel. Sa tuwing naghahanda ang isang missile unit, maaari itong makita sa pamamagitan ng satellites, radar at reconnaissance aircraft. Bago pa man makapaglunsad, may posibilidad ng tamaan ang launcher at mga tauhan nito. Dahil dito, mas naging risky ang bawat missile launch. Hindi na lamang sandata ang maaaring mawala. Pati ang launch crews at mobile systems na mahirap palitan ay nalalagay sa peligro. May posibilidad din na sadyang nagtatabi ang Iran ng natitira nitong missiles. Ayaw nitong gamitin agad ang buong arsenal at mawalan ng kakayahang gumanti kapag mas lumawak pa ang digmaan. Pero kahit tactical decision ang pagbabawas ng launches, ipinapakita pa rin nito na hindi na malayang nakakakilos ang Tehran. Kailangan na nitong pag-isipan ng mabuti kung kailan, saan at gaano karaming missiles ang ilalabas. Samantala, tuloy-tuloy naman ang airstrikes sa loob ng Iran. Habang mas kaunti ang missiles na lumalabas mula sa Iranian territory, mas maraming American at Israeli aircraft ang nakakapasok at nakakatama sa kanilang mga target. Ang dating mabilis at agresibong response ng Iran ay naging mas limitado. Hindi pa tuluyang nawawala ang kakayahan nitong lumaban, pero malinaw na hindi na nito kayang panatilihin ang parehong pressure tulad noong unang araw. At sa likod ng biglang pagbagsak ng missile launches, may tatlong pangunahing dahilan na posibleng nagpapahina sa war machine ng Iran. Ang unang dahilan ay ang tuloy-tuloy na pagwasak sa pinagmumulan ng missile attacks. Target ng United States at Israel ang missile stockpiles, underground storage sites, production facilities, command centers, at mobile launchers ng Iran. Kapag nasira ang mismong missiles bago pa mailabas sa storage, wala nang magagamit ang mga military units. Kahit may natitira pang launch crew, magiging limitado ang kanilang operasyon kung wala silang sapat na sandata, fuel at working launchers. Mahirap ding palitan agad ang mga nasirang ballistic missiles. Kailangan ng espesyal na materials, trained workers, factories at mahabang production process. Habang tuloy ang airstrikes, mas lalong nahihirapan ng Iran na gumawa at maglipat ng bagong supply. Ang ikalawang dahilan ay ang malaking panganib sa bawat launch crew. Sa sandaling buksan at ihanda ang missile launcher, maaari na itong makita ng surveillance systems ng United States at Israel. Kapag inilunsad ang missile, mas madaling matukoy kung saan eksaktong nanggaling ang pag-atake. Maaaring ilang minuto lamang ang pagitan bago dumating ang retaliatory strike. Dahil dito, kailangang mabilis na umalis ang mga Iranian soldiers matapos ang launch. Kapag nahuli sila sa lugar, pwedeng masira ang buong missile unit kasama ang launcher, support vehicles at trained personnel. Hindi madaling palitan ang mga tauhang may training sa paggamit ng ballistic missile systems. Kapag sunod-sunod na nawawala ang experienced crews, kahit may natitira pang missiles ay bumabagal pa rin ang kakayahan ng Iran na maghanda ng panibagong attack. Ang ikatlong dahilan ay rationing. Posibleng sinasadyang bawasan ng Tehran ang paggamit ng missiles at drones para hindi agad maubos ang natitirang arsenal. Kailangan nitong magtabi ng sandata sakaling tumagal pa ang digmaan o magkaroon ng panibagong malawakang attack laban sa Iran. Kailangan din ng Tehran na panatilihin ang kahit maliit na deterrence. Kapag nalaman ng mga kalaban na wala na itong natitirang missiles, mas magiging madali para sa United States at Israel na palawakin ang kanilang operasyon nang hindi nangangamba sa malaking retaliation. May epekto rin dito ang mga nagdaang labanan. Ayon sa video, malaking bahagi na ng Iranian stockpile ang nagamit sa kasalukuyang conflict.
at maging sa nakaraang 12-day war laban sa Israel. Ibig sabihin, hindi nagsimula ang Iran na kumpleto at bago ang lahat ng supply nito. Kahit alin sa tatlong dahilan ang mas malaki, pagkawasak ng mga sandata, panganib sa launch crews, o pagtatabi ng natitirang stockpile. Iisa ang resulta. Hindi na kayang magpakawala ng Iran ng missiles at drones sa dating bilis at dami. Pero hindi ibig sabihin nito na wala na itong kakayahang umatake. May natitira pa ring missiles, drones at military units ang Iran. Kaya nitong gumanti, ngunit kailangan na nitong piliin ng mabuti ang bawat target at tiyaking sulit ang bawat sandata na gagamitin. Sa ganitong sitwasyon, ang natitirang arsenal ng Iran ay hindi na lamang ginagamit para umatake. Iniingatan na rin ito bilang huling depensa laban sa mas malawak at mas matagal na digmaan. Dahil dito, naging mas maingat ang Tehran sa paggamit ng natitira nitong missiles at drones. Hindi na pwedeng basta maglunsad ng malaking attack sa bawat pagkakataon dahil bawat sandata na mawawala ay maaring hindi na agad mapalitan. Mas pinipili na ngayon ng Iran ang mga target na may pinakamalaking military value. Kabilang dito ang American bases, radar facilities, airfields, command centers at supply routes sa Gulf region. Sa ganitong paraan, kahit kaunti ang missiles, umaasa ang Tehran na makakagawa pa rin ito ng malaking damage. Posible ring itinatago ng Iran ang ilan sa mga natitirang ballistic missiles sa underground facilities at mas malalayong storage sites. Ang layunin ay ilayo ang mga ito sa patuloy na airstrikes at surveillance ng United States at Israel. Mas madalas ding ilipat ang mobile launchers mula sa isang lugar patungo sa iba. Kapag matagal na nakapwesto sa iisang lokasyon, mas mataas ang posibilidad na makita sila ng satellites, drones o reconnaissance aircraft. Pero habang mas maingat ang galaw ng mga missile units, mas bumabagal din ang paghahanda ng bawat attack. Kailangan munang tiyakin na ligtas ang ruta, malinaw ang target, at may sapat na pagkakataong makalayo ang launch crew pagkatapos magpaputok. May posibilidad ding naghihintay ang Iran ng tamang pagkakataon para sa isang mas malakas na counter-attack. Sa halip na paisa-isang ubusin ang natitirang arsenal, maaari nitong ipunin ang missiles at drones para sa isang coordinated strike laban sa maraming target. Gayunpaman, risky din ang paghihintay. Habang hindi ginagamit ang mga sandata, patuloy naman silang hinahanap at tinatarget ng United States at Israel. Kapag natuklasan ang kanilang storage site, maaaring masira ang malaking bahagi ng arsenal nang hindi man lamang nailulunsad. Kailangan ding magtira ng Tehran ng sandata para sa sariling defense. Kapag lumawak pa ang military operation at mas maraming American aircraft ang pumasok sa Iranian airspace, kakailanganin ng Iran ang missiles at drones para protektahan ang mahahalagang military at government facilities. Hindi lamang kasalukuyang digmaan ang iniisip ng Iran. Kailangan din nitong paghandaan ang sitwasyon pagkatapos ng conflict. Kapag naubos ang buong missile stockpile, mawawala ang isa sa pinakamahalagang sandata nito para pigilan ang mga susunod na pag-atake. Ito ang dahilan kung bakit maaaring mas kaunti ang inilulunsad nitong missiles kahit patuloy ang pambobomba sa Iranian territory. Hindi ito automatic na tanda ng surrender. Posibleng bahagi ito ng survival strategy para mapanatili ang kahit maliit na kakayahang gumanti. Pero habang patuloy ang pagtatago at pag-iingat sa natitirang arsenal, mas maraming lugar naman sa loob ng Iran ang nalalantad sa airstrikes. Ang digmaang dating dinadala ng Tehran sa labas ng bansa ay unti-unti nang bumabalik sa sarili nitong teritoryo. Kasabay ng paghina ng missile response ng Iran, mas lumalim naman ang mga strike ng United States sa loob ng bansa. Hindi na lamang border areas at coastal facilities ang tinatamaan. Pati mga target na mas malayo sa Iranian territory ay naaabot na ng air attacks. Sa Jask, na bahagi ng Hormozgan province, ilang malalakas na explosions ang iniulat ng mga residente. Mismong Iranian state broadcaster na IRIB ang naglabas ng impormasyon tungkol sa mga pagsabog sa lugar. Mahalaga ang Jask dahil malapit ito sa Gulf of Oman at may military at maritime facilities sa paligid. Kapag tinamaan ang mga installation sa lugar, pwedeng maapektuhan ang galaw ng Iranian Navy at ang kakayahan nitong bantayan ang mga pangunahing shipping routes. May iniulat ding strike malapit sa Dimeshq. Ayon sa isang senior Iranian official, isang lokasyon sa paligid ng lungsod ang tinamaan umano ng missile mula sa United States.
Ang Andimeshk ay nasa Khuzestan Province, isang lugar na mahalaga dahil sa mga military routes, energy facilities at access nito patungo sa western border ng Iran. Dahil dito, anumang attack sa lugar ay maaaring makaapekto sa paggalaw ng troops at military supplies. Nagkaroon din umano ng overnight air attacks sa Ramshir at sa iba pang bahagi ng Khuzestan. Ilang channels na konektado sa IRGC ang nagulat din ng sunod-sunod na explosions sa iba't ibang lugar. Malapit naman sa border crossing ng Iran at Iraq, umakyat umano sa 3 ang bilang ng namatay matapos ang isang reported American strike. Ipinakita nito na pati mga route na maaring gamitin sa paglipat ng weapons, fighters at supplies ay kasama na sa mga target. Hindi random ang pagpili sa mga lugar na ito. Karamihan ay konektado sa military transport, missile operations, coastal defense o supply network ng Iran. Kapag sabay-sabay na pinutol ang mga ito, mas mahihirapan ang Tehran na maglipat ng sandata at mag-organize ng mabilis na counter-attack. Habang tumatagal ang operasyon, mas napipilitan ang Iranian forces na ikalat ang kanilang units. Ang mga launcher, radar systems at command personnel ay kailangang ilipat ng mas madalas para hindi makita at matamaan. Pero ang patuloy na paglipat ay may kapalit. Mas nagiging mahirap ang communication sa pagitan ng mga military units, mas bumabagal ang decision making at mas tumataas ang posibilidad ng errors sa gitna ng attacks. Kahit may ilan pang reports ng pagganti mula sa Iran, mas marami na ngayon ang explosions na nangyayari sa sarili nitong lupa. Ang pressure ay hindi na lamang nasa mga bansa sa Gulf region. Direkta na itong nararamdaman sa mga Iranian cities at military zones. Sa bawat bagong target na tinatamaan, mas lumiliit ang ligtas na lugar para sa missile units at supply networks ng Iran. At habang patuloy na pumapasok ang American firepower sa loob ng bansa, unti-unting nagbabago ang buong direksyon ng digmaan. Ang dating strategy ng Tehran ay ilayo ang labanan sa sariling bansa. Sa pamamagitan ng missiles, drones at mga kaalyadong armed groups, gusto nitong dalhin ang pressure sa American bases at sa mga bansang sumusuporta sa United States. Sa simula, ang Bahrain, Kuwait, Jordan at United Arab Emirates ang nakaranas ng warning sirens at pagtatangkang pag-atake. Target ng Iran, naguluhin ang military operations ng United States at ipakitang hindi ligtas ang mga base nito sa Gulf region. Ngunit habang tumatagal ang labanan, nabawasan ang mga strike na lumalabas mula sa Iran. Kasabay nito, mas dumami naman ang attacks na tumatama sa loob ng Iranian territory. Nakuha ng United States at Israel ang initiative sa labanan. Sila na ang mas madalas pumipili kung kailan maglulunsad ng strike, anong target ang tatamaan, at gaano kalalim sa Iran papasok ang kanilang aircraft at missiles. Napilitan tuloy ang Iranian military na ilipat ang malaking bahagi ng resources nito mula sa offensive operations patungo sa defense. Sa halip na magplano ng malawakang attack sa Gulf region, kailangan nitong protektahan ang command centers, missile facilities, air bases at supply routes sa sariling bansa. Naging malaking problema rin ang air defense coverage. Hindi kayang bantayan ng sabay-sabay ng Iran ang lahat ng military sites, cities, factories at underground facilities. Kapag inilagay ang air defense systems sa isang lugar, maaring maging mahina naman ang proteksyon sa ibang target. Ginamit ito ng United States at Israel para hatiin ang atensyon ng Iranian forces. May mga strikes sa coastal areas, may attacks sa western provinces, at mayroon ding target na mas malalim sa loob ng bansa. Dahil dito, hindi malaman ng Tehran kung saan manggagaling ang susunod na pag-atake. Habang nagpapatuloy ang explosions sa Iranian cities, nadagdagan din ang pressure sa government. Kailangang ipakita ng mga opisyal na kontrolado pa rin nila ang sitwasyon kahit dumarami ang nasisirang military facilities at humihina ang kanilang response. Patuloy na ipinapakita ng Iranian state media na kaya pa ring lumaban ng bansa. Pero sa actual battlefield, mas kaunting missiles ang naipapadala palabas habang mas maraming American strikes ang nakakapasok. Hindi pa nawawala ang kakayahan ng Iran na gumanti. Maaari pa rin itong maglunsad ng surprise attack o gumamit ng natitirang missiles laban sa isang mahalagang target. Ngunit hindi na ito ang puwersang kumokontrol sa bilis ng digmaan. Ang conflict na unang sinubukang dalhin ng Tehran sa mga kalapit na bansa ay tuluyan nang bumalik sa loob ng Iran.
At sa susunod na hakbang ng United States, isang mas mabigat na aircraft ang ipinasok upang palakasin pa ang mga pag-atake.